Good morning guys! So today is Tuesday, Holy Tuesday. Hindi ko na napanindigan yung paggawa ko ng vlog na dapat may sa-start siya kahapon, which is Holy Monday. At ang tagal ko rin hindi umuwi dito sa may Santa Mesa. For some reason, na-busy sa work, na-busy sa mga meetings, na-busy rin ako kakastay dun sa apartment ni El. Ayan. Dito sa akin likuran, mapapansin nyo, ang daming mga gamit at kung anik-anik na nakalagay. Wait lang, sakit ng mata ko kasi pag nagbubukas ako ng insenso, lalo na kahit naman 2 peraso lang siya, yung eyes ko medyo nai-irritate. So going back, unbox ko lang tong last polo. So hindi na kayo magtataka kung ano laman neto. Polo, ay, cute! Kasi kakulay siya ng aking damit, which is dark, ano ba to? Maroon or dark violet. Last na to sa mga polo sa in-order ko through online. So, nag-hesitate naman ako ngayon umorder ulit ng iba pang mga polo kasi nga malapit na ulit simulan yung renovation para dun sa bahay namin sa Taguig. At kung order kasi ako, hindi ako yung tipo na nagsha-shopping online, nabibili ng pa isa-isa, 2. Mababa ang 5 pieces dapat para syempre walang makalimutan, or kung meron man makalimutan, at least nakabili na rin kahit papaano. Nagstay dito si ate ng kailan ba yun? Yeah, Friday last week. Dami ko chika, unbox ko na muna to. Share ko lang na merong items na kailangan ko siyang i-request for refund kasi doon hindi ko na na-vlog yun, hindi ko na rin naman i-share at hindi ko rin naman ilalabas dito kung saang shop ako umorder. Okay naman yung item, pero kasi ang in-order ko noon ay 5 pieces pero ang dumating lang is 4 pieces. So yung isa sobrang questionable bakit hindi dumating, pero ayun, hopefully na mai-refund nila yun. Pero ito yung isang t-shirt. Ayan, ilabas ko lang para makita nyo. Doon ko na ipapakita isa-isa sa apartment tel. Pero ito, ang cute netong color pink na polo. Yan. I'm in size small. Ito siya. Wala pa siyang 500 pesos. First polo. This is the second polo. Ang gusto ko sa mga tela na binibili ko through online, lalo na sa mga polo, ano sila? Maganda yung quality. Tapos kapag nilalabahan, hindi siya yung nagbibitak-bitak. Kasi yung print niya talaga parang, hindi ko alam. Pero comment down below kung ano tawag sa mga ganitong klaseng print na polo. Hindi siya yung heat press na polo eh. Ibalik ko lang. Medyo gamol na pagbalik. Pero kasi, ang technique ko kasi sa paggamit ng polo or sa stock ng polo, hindi ko sila tinutupi na parang ganito. Mas gusto ko sila na nakasampay para aesthetic pa rin tignan. Para naman sa pangatlong polo, ayun. Yung isa, parang Greek ata siya. Pero ito naman is color black. Ayun. Kahit na mahilig ako sa print, hindi pa rin ako lumalayo sa style ko na minimalist lang kasi nag-order pa rin naman ako ng black, tapos ayun, back to back din yung kanyang design. At ito, yung mga polos ko, kailangan ko siyang ipa-crop dun thankfully na dun sa apartment tel yung katabi nun ay marunong siyang magtahe. Para naman sa last polo, ito ay so yung, wait lang, yung tatlong nauna is small, pero ito naman ay yan, extra small, pero para sila ng size. Dito ako excited na makuha kasi ang ganda ng print. Yeah, sobra. Although magulo siya kasi hindi naman lahat gusto ng printed polo, pero ako kasi kahit na lagi nyo ako nakikita sa vlog na naka-plain black or naka-plain lang talaga na outfit, meron pa rin lugar sa puso ko yung mga printed at sobra ako nakikitan kasi
Yan, walang vacant space lahat. Kahit dito sa kanyang sleeve, kahit dito sa kanyang likuran. Yun nga na, pinagtataka ko, this is extra small. Pero ito naman ay small. Pero halos pares lang sila. Pakita ko sa inyo. Yan. Yeah, pares lang. Oh. Diba? Pares lang naman sila ng size. Pero okay na yan. Kasi kapag pinakrop ko naman yan, I'll make sure na pantay-pantay. So, lahat ng to, ilang pieces to, parang 15 pieces ata. Dadalhin ko to sa apartment ni Elle. Tapos, kapag natapos na yung aking walk-in closet sa tagig, lahat naman ng mga polos ko, yung mga damit na hindi na masyadong ginagamit, dadalhin ko na rin doon para meron akong space dito sa aking kwarto. Ayun, naka-plaster na rin. Naka-plaster na rin dito sa kakainan namin ni Elle, which is dito sa Yum Dum Dim, sa may na Spark. Ipa-flash ko na lang dito yung exact address para mapuntahan nyo. Grabe, sobrang busy ko kanina. After kong mai-haul yung mga polos, nag-start na yung aking mga meetings na tumagal siya for 5 hours. Kasi na oras ako umalis kanina, mga 10. Yeah. Ay, miss pa, tingin nga ako nung menu board. Yan. Matagal na kaming kumakain dito na Elle. Siguro ito yung pang-apat na beses. Kasi nung nag-open to, if I'm not mistaken, last year, or comment down below kung sino man yung mga nakakain na dito before. So far, maganda naman yung food selection, masarap. Lahat ng food, wala akong masabi. And, ayun. Hindi ko pa kasi thought talaga nagawan ng sit-down na vlog. Gawa nga ng wala pa akong cam that time. Pero ito siya. Yan, dating gawe, post nyo na lang. Ito, meron silang 588 na premium set meal. Pero ito yung kanilang Emperor. Yan, which is 888. Plus. Kasi yun naman talaga nakalagay. Yan, 888 plus. Pero post yun na lang. Yan siya. While waiting kay Elle, kasi si Elle talaga yung magaling sa pagpili ng mga food, lalo na sa mga kinakainan namin. Kasi may mga times na kapag ako yung pumipili, parang nag-fail. And, ayun, wala pa namang gaanong tao. Pero, meron silang binigay sa akin na kailangan kong, ayan, i-check. Dating gawin, post yun na lang para di na tayo, alam nyo na. Yan. Go. Nako, sana malinaw kasi hindi ko alam kung nag-against the light ako eh. Pero subukan kong, kailangan pala orderin na to kasi yung iba dito 10 to 15 minutes bago dumating. So, nandito naman na si Elle in 7 minutes. Ayun, nag-update naman siya sa akin. At nagtataka ako dito sa gamit kong power bank. Kanina, paangat yung kanyang battery, pero hindi ko alam kung ba't nababawasan. Update ko na lang kayo guys kapag dumating na sa Elle. Ayun, di ba sabi ko kanina, sa Elle na ipa-orderin ko. Pero nung tinitingnan ko yung kanilang, yan, yung mga kailangan checkan, share ko lang na ang pinaka gusto ko talaga dito is yung kanilang lava bun na merong feeling na salted egg, tapos yung kanilang lechong Macau. Kasi grabe, sobrang yun talaga. Lechong Macau, tsaka lava bun, salted egg. Ay! Meron na silang ube lava bun. Yung bola-bola, ube tsaka choco lava bun, yun yung in-order ko. Tapos yung lava bun with salted egg. Yung sa may fried dim sums naman, order lang ako ng pork spring roll, shark fin, kikiam. Tapos sa kanilang roasting naman, merong available na roast duck, duck wrap, garlic roast chicken, lechong Macau, Hainanese chicken. And for kanilang mga steam naman na dimsum, hindi na ako order ng pork siomai. Instead, ang in-order ko is yung kanilang pork wonton, kuchay dumplings, seafood dumplings, at ang kanilang xiaolong bao. Para naman sa kanilang steam buns, umorder ako ng ube lava bun, choco bun, and yung kanilang lava bun with salted egg inside. Ayun, update ko lang si Elle kung asa na siya kasi I'm hungry na.
Anong oras ako last na kumain? Mga 11, pero sobrang bilis lang nung time na kumain ako kanina. Kasi after kong kumain, tekta na agad. Nag-Zoom meeting na agad, tapos rumekta na doon talaga sa face-to-face na meeting. Ayan na si El. Atiting ka nila pala. Yan. Post nyo na lang yung video. Tapos, ito naman yung kanilang Emperor set. And, ayan si El. Ayan guys, dumating na yung iba namin mga in-order. Kakao. Dakikiam. Ang layo kasi. Tapos yung favorite ni El na chicken feet. Parang hindi tayo nakakain nito. Alin? Spare ribs? Spare ribs. Ano pa ba? Crab and corn soup. Siomai. Yan na yung mga. Tapos ito yung soup na init. Yeah. Thank you. Ito yung soup na pinagawa ko dun sa noodle section. Tapos ano ito dumating? Salted egg chicken. Salted egg chicken. Time-lapse ko na to guys para makakain na kami. Yeah, kasi nagugutom na ako. Nag-focus kami ni El kanina na kumain. Imbes na kumuha ng mga shots na tulad nito, itong lechong Macau, sobrang sarap. At anong tawag si chicken na to? Roasted duck. Tapos si El naman ay nag-enjoy sa kanyang chicken feet. Tapos habang ako, pansinin nyo, meron pa akong kanin dito. Actually, ito yung kanin na tira ni El. Pero ang una ko munang lalantakan is yung kanilang creme brulee. Paano ka gumawa nito ba? Actually, masarap. Anong tawag dito? Spare ribs? Spare ribs sila masarap din. Salted egg chicken. Okay, masarap din. Tapos, Sinasabi mo kanina. ano? Parang hindi niya sinasabi mo kanina. Huwag mo ano. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung ito, creme brulee. Kasi mahilig nga ako sa matamis. Sa El, hindi ka ano kasi nagko-control siya sa kanyang sugar. Mabilis sumipa, pataas yung kanyang sugar. Pero meron kaming mga pina-steam. Kasi tulad nito, since lahat nga sila inilagay na sa table kanina, so wala pang mga 10 minutes, medyo nag-ano na siya, tumitigas. Pero pwede nyo naman silang pakisuyuan na i-steam ulit para makain nyo talaga. Pero ang nag-focus ako kanina sa mga dim sums, yung tawag sa may ano? Xiaolong bao, tapos ano yung may shrimp? Hakaw. Pero ubusin ko lang tong creme brulee, tapos kakain ulit ako ng kanin. At kadarating lang nung lava bun na order sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na isa rin sa mga gusto namin dito sa Yamdam din na restaurant. Kasi meron tong salted egg. Pero since sinimulan ko na nga kumain ulit ng kanin, mamaya na ulit yan. Sa El muna. Sangay. Rekta na to. Tinamay ko na para makain. Shanghai nila masarap din. Lapeng ako. So, Tapos yung
kanilang crab and corn soup. Masarap din. Kung mapapansin nyo, si Elle, gumagamit siya ng chopstick. Ako, kamay-kamay or tinidor kasi hindi ako masyadong sanay. Although, marunong naman akong gumamit ng chopstick. Yun nga lang. Mas bibilisan lang ako kapag kamay and tinidor yung aking ginagamit. So, habang kumakain kami kanina ni Elle, naka-receive kami ng lapabot ng kanilang complimentary drink. Na ayan, ang sarap kasi gulaman. Alam niyo naman, di ba, mahilig ako sa gulaman flavor. Yung binili natin sa palengke na green, di ba? Ay, pandan, yung binili namin sa market last time. Yung pandan flavor. Tapos, lalagyan lang siya ng sugar para, ayun, maglasang gulaman. Pero, almost done naman na yung aking nasa plato. Kainit ako netong creme brulee. At, etik mo. Sarap! And, wait lang. Total, kumakain na rin naman ako ng sweets. Tikman natin tong kanilang lava bun na merong salted egg. Ayan siya. Tanggalin na lang natin to. Ayan. Pag sinerve siya sa inyo guys, medyo mainit talaga siya. Pero patagalin nyo na lang bago nyo i-open. Baka kasi mapaso kayo. Ayan. Ito siya. Ano ba? Ayan. Hindi tinipid yung feeling ng kanyang salted egg. Tapos, ayun. Ang dami actually. Tapos ang ganda pa ng color yellow. Tinikman ko na po actually. Sarap. Hindi nagbabago yung lasa. Since day 1 na natikman namin to, yun at yun pa rin yung kanyang lasa. Kaya, ilang maganda sa akin. Mahilig ako sa sweets, pero yung tinatango-tango. Mahilig ako sa sweets, pero malakas din ako what? Naubos na rin ni Elle yung ano niya. Yung kanyang chicken feet. Pero ito ang lalantakan ko ngayon. Salted egg. Naubos natin yan. Creme brulee. Sweet on sweet. Nga pala guys, share ko na magkakaroon ulit kami ng final swimming. Yun naman, nag-decide ako na since sobra namang successful yung ginawa naming organize last week, 8 tsaka 9 yun, swimming din. Might as well na kapag nag-birthday ako ng May 24 next month, ganun na lang din yung gagawin ko. Like, sasagutin ko yung resort, tapos hati-hati kami sa pagkain. Pero sila, ang sasagot nila Joy, tsaka eto, sila sa Elle, van. Tapos, bibili din sila ng ibang food. Ano shampoo? Ano yung dalawa mong pang in-order? Mango? Oh, Yung isa? coffee yan. Pero ito talaga guys. Sobrang creamy mo. Yung aming Chinese kikiam, ito na lang. Chinese kikiam na hindi ko na-recognize sa kikiam pala siya kasi ang laki ng slice. Ay sanay ako nakakita ng mga kikiam maliliit lang. Tapos yung Shanghai, meron pang tira. Pero nirefillan ko tong chili garlic para mamaya pag kumain ako. Pag kinain ko yung ibang mga dim sums, meron akong sausawa. Ito na may lalantakan natin. After natin sa sweets, kainin naman natin tong kakao. Ayan siya. Na ako, hindi ko na siya sinasawsaw dito sa soy sauce. Instead, sinasawsaw ko na lang siya sa chili. Yung chili naman kasi nila, hindi naman talagang sobrang anghang. Sakto lang. Ito kasing tawag dito kakao, may lasa na siya itself. Ngayon,
Kung ayaw niya naman masyadong maalat, huwag niyo na lang isang sauce sa soy sauce na, although may kalamansi, pero lalatan pa rin ako for my liking lang naman. Tapos pabot pa nun. Ano naman to? Seafood. Pinatong ko na. Ito masarap din. Tsaka inviting yung color niya kasi color yellow. Diba? Hindi pala kakulay ang damit ni Ed. Kahit pag kumakain kami sa Binondo, ang dami rin namin umorder ng mga dim sum set. Especially yung hakaw. Charlong ba, masarap din. Pero hindi na kami order kasi kailangan na namin tong ubusin. Para kung meron pa kaming gustong orderin na iba, naka-order pa namin siya. Good afternoon guys! Late na akong nag-vlog and today ay Holy Wednesday. Ayun na si El kumakain, tapos habang ako naman ay yun, hindi ko na masyadong i-emphasize yung iniinom ko. Pero umiwas na muna ako sa mga hard na drinks tulad ng tequila, ng Alfonso. Ayan, isi-share ko lang na dumating na yung ayun na yung bote, nasa harap niya na. Dumating na yung aking screen protector. Since nasira nga yung screen protector netong aking camera, yan, napabili ako sa Lazada neto. Tapos nakakatuwa kasi nagbigay pa sila ng freebies na yan, pang cover sa dito, sa lens, pang cover sa lens. Tapos, ang binili ko pala ay yung set of 3 na worth 228 pesos. While waiting, sinimulan ko na. Hindi ko na sila inantay kasi anong oras na rin naman, 4:38. Sabi ko nga kanina, actually, kahapon pa lang, nag-aaya na sila uminom. Yun nga lang kasi sobrang busy sa work, ang daming kailangan tapusin, ang daming kailangan gawin. Kaya, ngayon na lang ako bumawi. And hindi na kasi ako pwede mag-inom bukas, gawa nga ng, ano na ba akong bukas? Holy Thursday. Holy Thursday na kasi tomorrow. So, pahinga na muna. At share ko lang na ito yung aking pulutan. Ayan, cookies. Tapos, meron lang ako ditong, yan, 2 kisses. At, nakalagay dito yung aking beer. Beer lang muna ang gusto ko for today. Kasi for some reason, parang 4 consecutive days ata, puro hard yung iniinom ko. Kailangan ko na magpahinga. At, magkita-kita tayo sa next vlog guys. Bye!